Nasa gitna ng Joint Task Force Sulu ang negosyanteng babae na dinukot ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga nitong Lunes. Ito ang balita ni Brian De Paz. Ang 60 taong gulang na si Martina Lin Yi ay residente ng Sirawai, Zamboanga del Norte at may-ari ng isang gasolinahan doon. Nitong Lunes ng hapon sa ulat ng Western Mindanao Command, inulat na dinukot ito ng 6 na armadong lalaki na pawang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Mula sa Zamboanga City ay dinala ito sa Sulu. Ayon sa Joint Task Force Sulu, dahil sa pinaigting na strike at rescue operation ng 35th Infantry Battalion ay nasagip si Ginang Yi sa pier ng Tanjung Barangay Kahatian sa Indanan, Sulu. Nakita umano ng ASG member na kulang ang kanilang bilang laban sa tropa ng militar kaya agad tumakas ang mga ito. Ayon kay Brigadier General Arnel de la Vega, ang commander ng JTF Sulu, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan ng lahat ng ahensya at mga residente. Umaasa sila na ganito rin ang gagawin upang tuluyang masagip ang lahat ng nalalabi pang hostage ng ASG. Sumailalim na sa medical check-up sa Camp Bautista Station Hospital si Ginang Yi at binigyan ng pagkain. Ayon naman kay AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, ang paglaya ng mga bihag ng ASG ay bunsod na rin ng pinatinding focused military operation at pagpapatupad ng no ransom, no negotiation policy sa teroristang grupo. The armed forces continues to abide by government's no ransom, no negotiation policy, and that is exactly what we have been encouraging everybody to do. Ayon kay General Padilla, hindi dapat konsintihin ang mga bandidong grupo sa pamamagitan ng pagbabayad ng ransom at gamitin ang pera upang impluwensyahan ang mga mamamayan sa Sulu. Upang mawakasan na ang ginagawang karumal-dumal na krimen ng mga grupong ito. Kasi mientras nagbabayad po tayo dito, alam naman po natin na ito ay ginagamit nila upang bilhin ang loyalty ng mga nakatira sa mga kanayunan. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.